Chapter 6. Tanghali na nang magising kina Lunesan si Moana. Alam niya ngayon ang unang araw ni Vince sa bangko. Nagmamadaling pumasok siya ng banyo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ng shower room nang nakatapis lang ng tuwalya. Tuloy-tuloy sa tukador upang patuyuin ng blower ang buhok. Nang mula sa salamin ay makita niyang nakatayo sa may pinto ng silid niya si Hector. Marahas siyang lumingon. "Hindi ka ba marunong kumatok?" Asik niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Hector sa painosenteng paraan. At hindi niya maikakailang magandang lalaki ito. At bata. Ang daddy niya ay mahigit 10 taon ang tanda sa mami niya. Hindi katakatakang maaakit ang mami niya sa lalaking ito. "Hindi ka nagsasara ng pinto, Moana." Banayad na wika ng lalaki. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagsulubong ang mga kilay niya roon. Wala siyang natatandaang binuksan niya ang pinto ng silid niya. Pagkagising ay dumiretso siya sa banyo. Naniningkit ang mga matang lumakad siya patungo sa pinto. "Get out!" Okay. Wika nito na itinaas ang kamay. Pagkatapos ay banayad na nagsalita. "Huwag mong gawin sa amin ito ng mami mo, Moana. Para na rin kitang anak, iha." "Anak? May Napigil ang pangumura niya ng matanawang ina sa likod ng lalaki. Pabagsak niyang isinara ang pinto sa matinding galit sa stepfather. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nitong palabasin. Muli niyang ipinagpatuloy ang pag-aayos sa kabila ng pagngingit-ngit ng loob. Isang mahinang katok ang narinig niya kasabay ng muling pagbukas ng pinto. Pumasok si Adrienne na nakabihis na. "Moana." Si Adrienne, formal ang muka. "May kailangan kayo sa akin, Mommy?" Formal din niyang sagot. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Adrienne bago nagsalita. "Sinabi sa akin ng Tito Hector mo na..." "Hector, damn it!" Galit niyang harap dito. "Nawawalan ka na ng galang sa akin, Moana." Mariing saway ni Adrienne. "I'm sorry." Walang emosyong paumanhin niya. "Ngayon, ano na naman ang sinasabi sa inyo ng lalaking iyon?" Itinaas ni Adrienne ang dalawang kamay in a helpless way. "Hindi ko alam ang iisipin ko. Sinabi niyong inaakit mo siya. Nasadya kang umaharap at nagpapakita sa kanya ng..." "What?" Nabitin sa ere ang blower niya. "At kanina'y sinabi niyang pinagsasabihan kanyang magsara ng pinto pag nagbibihis dahil sinasadya mong buksan upang makita kanya." Tumaas sa bumaba ang dibdib niya sa matinding galit sa stepfather. Halos magbuga ng apoy ang paghinga niya. "And you believed him, of course." Patuya niyang sabi. "You hated him. Right!" She snapped, gritting her teeth. "I hated him. I hope you will bear that in mind. Hated him so much that I couldn't stand the sight of him. I'll scream to death if he so much as touch me." "Moana!" Nagugulumihan ang umiling si Adrienne. Hindi malaman kung sino sa asawang kauli at anak ang paniniwalaan. "Hindi ko alam kung anong nakita mo sa lalaking yun, Mommy. Maliban syempre sa magandang muka. Period." Isang balungkot na iling ang ginawa ni Adrienne. "He's my husband now, Moana. And I hope that you two will get along." "Not in this life, Mother." Umuntong hininga si Adrienne at manlulumong tinungo ang pinto. "Mauuna na ako sa'yo. Hurry up at may meeting ang board ng 10. Malapit ang 10:00. Marahan din itong isinara ang pintuan ng silid. Tila nahahapong naupo sa stool ng tukador ang dalaga. Pumasok sa isip ang sinabi ng ina. Inaakit mo siya. Lich! Mabilis siyang nagbihis at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Nasa lubong niya si Hector sa may punong hagdan. "So nauna pa ang among pumasok sa opisina kaysa isang ordinaryong empleyado, ha?"
Painsulto niyang sinabi. Mahigpit siyang hinawakan ni Hector sa braso. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, Moana. Alalahanin mong ako na ang asawa ng ina mo. Will I ever forget that? Patuyan niyang sagot sabay bawi ng kamay. At ano yung sinasabi mo kay Mommy na inaakit kita? Didn't you? Nakangising wika nito. Hinagod siya ng tingin. Aniya, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng guts para sabihin sa Mommy iyon. Dapat sa'yo'y sa karnabal. Mahilig ka rin lang sa ilusyon. Pero sorry Hector, hindi ko type ang mga taong mahilig sa free ride. Pagkasabi nooy nilampasan niya ang lalaki. Kakainin mo ang sinabi mo, Moana. Umismit lang siya at tuloy-tuloy na lumabas. Nasa opisina na siya'y nagpupuyos pa rin ang dibdib ni Moana. Kalahating oras na siya sa harap ng computer ay wala pa rin siyang masimulang gawin. Hindi na siya nagtuloy sa conference room nang dumating dahil 1 oras na siyang huli. Hindi niya na punang bumukas ang pinto at pumasok si Vince. Morning, Moana. Wala ka sa meeting. Bungad nito. Ang sabi ng Tita Adrian ay kasunod ka na niya. Nagangat siya ng mukha upang maipon lamang sa lalamunan ng paghinga. Vince in Barong Tagalog. Breathtakingly gorgeous. Sa formal mang kasuotan o sa kupasing maong. Good morning. Pautal niyang sagot. Tinanghali ako ng greasing, sorry. Ibibigay sa iyo ni Atty. Caparas ang minutes ng meeting. Naupo ito sa gilid ng mesa niya at nakayokong pinagmasdan siya. Kagabi lang kami nagkausap ng tatay, Moana. Wika nito sa banayad na tinig. At nabanggit niyang malimit mo silang dalawin ni Janet. Hindi dahil nawala kay mapuputol na rin ang ugnayan ko sa pamilya mo, Vince. Bahagya niyang iniatras ang swivel chair dahil iilang pulgada lang ang layo ng binata sa kanya. She could feel the musky scent of his cologne. 4 years ago, ang damdamin lang niya ang angkin ni Vince. Ngayon, pati mga senses niya. At ang nakakapagtaka, hindi na siya kasing vocal na tulad noon sa pagsasabi kay Vince ng nasa dibdib niya. Totoong nagkaroon siya ng reservation dito. At marahil, dala ng maturity, subalit hindi binago ng 4 na taon ang damdamin niya dito. Thank you. Sinserong wika nito. Puring-puri ka ni Janet. Sabi niya para siyang nagkaroon ng ate sa katauhan mo. Wala siyang may sagot doon. Bahagyang napahiya dahil lumalabas na sinikap niyang maging malapit sa pamilya nito and that she's still carrying Vince's torch. Inikot ang swivel chair pabalik sa computer. This is a busy day, Vince. Aniya sa pinakamalamig at formal na tono. At alam kong pagkatapos ng meeting ay maraming trabaho naghihintay sa'yo. Bahagyang nanangkit ang mga mata ni Vince sa pagtalikod niyang iyon. Ipinagkamali nito na dahil iyon sa nangyari ng sinundang gabi. So, galit ka pa rin sa akin? Hindi ako Is the invitation still open? Nagsalubong ang mga kilay niyang humarap dito. What? Inabot ni Vince ang swivel chair niya and rolled it towards him. At pagkatapos ay niyuko ang dalaga. Pinaglakbay ang mga mata sa mukha niya. Sa paglipas ng mga taon, kung ano-ano nang pinangalan mo sa akin, Moana. Coward, hypocrite, at mukhang nag-aalinlangan ka pa yata sa pagkalalaki ko. She opened her mouth to say something, pero nagpatuloy si Vince. Palitan natin yung salitang hypocrite ng iron control, Moana. Pero gusto kong luwagan ng kaunti ang control ko ngayon. She was mesmerized as fraction by fraction ay lumalapit ang mga labi ni Vince sa kanya. Until finally, idinampi nito ang mga labi sa mga labi niya in an incredibly gentle kiss. On instinct, she closed her eyes, and Vince tasted each corner of her lips, then parted her surprised lips with his mouth and deepened the kiss. Nagkabuhol-buhol ang isip ni Moana. Sa pagkamangha, she remained passive, at may pakiramdam siyang tila siya isang sako ng bigas na lumaylay sa upuan.
Makalipas ang ilang sandali pinakawala ni Vince ang mga labi niya. You've been wanting that kiss for as far as I could remember, Moana. Now that I obliged. What? Have I satisfied your curiosity? Singlamig ng yelo ang tinig nito. Nanlaki ang mga mata niya. Wala siyang mahigilap na sasabihin. You've been wanting that kiss. Obliged. He was obliged to kiss her. Period. And it hurt so much. Pero hindi niya kayang ipakita ang sakit dito. Thank you. That was wonderful. Ang tanging nasabi niya kasabay ng paglunok. Ang inis ni Vince ay unti-unting naglaho. A slow grin crossed his face. After years of anticipating what it would be like if we kissed, iyan lang ang sasabihin mo? Natatawang tanong nito. Anong gusto mong sabihin ko? Bahagya nang naglago sa lalamunan niya iyon. She could still feel on her throbbing lips the warmth of his kiss. Muling yumuko ang binata at hinawakan siya sa baba. If you can't find a better word than thank you, he whispered. Ako, meron. And... Don't say anything. Natauhan siya sa tila trance niyang kinalalagyan. Itinuwid ang sarili in a dignified fashion. I'm sorry if I'd been so foolish all these years you've known me. Forget about it, Vince. Forget about last night. Let's treat each other like friends, as we used to. Idinagdag niya ang huling sinabi. Muli siyang tumalikod at hinarap ang computer. Tahimik na lumabas ng silid niya si Vince. Nang gabing iyon ay binisita niya si Rafi. I'm leaving, MM. Nagsalubong ang mga kilay niya. Leaving where? Nagkibit ng mga balikat ang binata. Kahit saan. Malayo sa mga parents ko. I'll try to make it on my own nang hindi umaasa sa kanila. But why? Nagkagalit ba kayo ng papa mo? Nagkibit muli ng balikat ang binata. Sort of. Siguro tama ang papa. Walang direksyon ng buhay ko. Malungkot nitong tinitigan si Moana. I love you, MM. You know that. Pero alam kong kaibigan lang ang tingin mo sa akin. And even if you love me too, hindi pa rin kita kayang alok kayong magpakasal. I have nothing to offer you. Aasa din lang ako sa mga magulang ko. Hindi ba kita kayang pigilin sa pag-alis mo? Malungkot niyang sabi. Umiling ang binata. I thought it over last night. Pagkaalis mo at ang dumating ang papa at mama. We had a few arguments. Nothing serious. Though it made me realize na walang mangyayari sa buhay ko. Magulo sa bahay nang dumating sila. Nagiging wild na ang mga kaibigan natin at wala akong may dadahilan. I'm glad na nakaalis ka na. Oh, Raph, I'll miss you. Niyakap niya ito. Kinabig siya ng binata. I'll miss you too. Take care of yourself. Mas magaan ang loob kong umalis dahil nandyan na uli si Vince. Alam kong hindi ka niya pababayaan. He loves you. Hindi niya kinontesta ang huling sinabi nito. Kung ano man ang ibig ipakahulugan ni Rafi doon, ay hindi siya interesado. When he kissed her, nagpaubaya siya. The kiss lasted for a few seconds bago siya binitiwan nito. Got to go. Tumango siya at hinihatid ng tanaw ang binatang tumalon sa mababang veranda. Tumalikod siya upang pumasok sa loob nang makitang nakatayo sa may pinto si Vince. Mukhang hindi pa umuuwi. Bagaman nakabukas na ang 3 botones ng barong Tagalog. Kanina ka pa riyan? I witnessed the kissing scene, as usual. Matabang nitong sinabi. Nag-init ang mga pisngi niya. Sumusulpot ka kasi sa mga eksenang hindi kailangan, Vince. Paasik niyang sinabi. Seryoso kayong nag-uusap ni Rafi. Kasalanan ko bang hindi mo na po na ang pagdating ng sasakyan ko? Kung ang mami ang kailangan mo, kanina pa siyang tulog. Sinumpong na naman ang asthma. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ng binata. I need to talk to her, Moana. Pero siguro'y bukas na lang. Kung hindi makakapasok ang Tita Adrian, ay ako na ang pupunta rito. May problema ba?
Matagal bago sumagot ang binata. Nothing serious. Tungkol sa trabaho ko. Kailangan ko pa rin ang tulong ng mami mo. Good night, Moana. Night. Subalit hindi pa nakakailang hakbang si Vince nang muli siyang lingunin. May problema ka ba sa pinansyal, Moana? Nagdikit ang mga kilay niya. Bakit mo tinatanong yan? Nothing. Just curious. May problema ka ba sa pera? Bakit ako magkakaproblema financially, Vincent? Naiirita niyang tanong. Hindi niya naiintindihan kung bakit itinanong ng binata iyon. And to tell you frankly, hindi sakop ng trabaho mo ang tungkol sa pansarili kong suliranin, financial or otherwise. Matagal siyang tinitigan ng binata bago ito tumalikod. Hinintay niyang makaalis ang sasakyan nito bago siya pumanhik sa itaas. Papasok na sana siya sa silid niya nang lumabas sa master's bedroom si Hector. Nakita kong dumating si Vince. Wika nito. Anong kailangan niya? Anong malay ko? Paangil niyang sagot. Nang malamang tulog ng mami ay nagpaalam na. So, hindi ikaw ang kailangan niya. Ngumisi ito. At inisip ko pa namang pagkatapos mong makipaghalikan kay Rafi ay kay Vince naman. Isang sampal ang tumako sa pisngi ni Hector bago ito nakaiwas. Mabilis nitong hinawakan ang braso niya. Slut! Galit nitong hinatak siya papasok sa sariling silid. Pagkatapos ay isinara ang pinto ng paa. Bitiwan mo ako! Piglas ni Moana. Sisigaw ako! Hayop ka! Sumigaw ka hanggang gusto mo at nang magising si Adrian at muling atakihin. Babala nito at pagkuway marahas siyang niyakap at tangkang halikan. Iniwas niya ang muka at sa leeg dumapo ang bibig ni Hector. Halos mabasag ang ngipin niya sa galit nang hagkan nito ang leeg niya pababa. Hindi siya nagpumiglas at hinayaan ng lalaki. That's better. Wika nito habang hinahagkan siya. I know you will like this, Moana. Bata at walang muwang si Rafi. Hindi kanya kayang paliga. Nakulong sa lalamunan nito ang paghinga kasabay ng pagbitaw sa dalaga at napaupo sa sahig hawak ang harapan. Si Moana ay patakbong tinungo ang pinto at binuksan ito. Iyaya Siling! Iyaya Siling! Tawag niya sa matandang yaya sa tonong lagi niyang ginagamit upang kung marinig man ni Adrian ay hindi ito mag-alala. You'll pay for this. Paungol na wika ni Hector na nagmamadaling lumabas ng silid niya. Hindi pa ito gaano nakakalayo nang lumitaw sa may bungad ng hagdan si Yaya Siling. May kailangan ka, iha? Nagsalubong ang mga kilay na sinulyapan nito si Hector na paikang lumakad. Isang pilit ng ngiti ang binitawan niya at sinikap kontrolin ang panginginig ng tinig. Magpapakuha sana ako sa inyo ng gatas, pero nagbago ang isip ko. Pasensya na po kayo. Ko ang batang ito. Ayun lang Siya, magpapanhik pa rin ako ng mainit na gatas at baka muling magbago ang isip mo. Naiiling na muling tumalikod ang matanda. Isinara ng dalaga ang pinto at inilock. Pinakawalan ang sunod-sunod na paghinga sa galit na nararamdaman.